Kung ating mapapansin na kaibigan, itong ating pagtitipon ngayon ay meron pa binibigyan ko ng emphasis. Mapapansin natin moral recovery program and Bible Month celebration, culminating activity ng Bible Month, which is ngayong araw yan. Ngayong araw ay mayroong 4 na bayan na magkakasabay na ginagawa itong culminating activity ng Bible Week o Bible Month celebration. Yung bayan ko yan, bayan ng Santa Maliban, bayan ng Lago, bayan ng Baso, at of course, yung bayan ng San Vicente. Pero gusto mo kayo i-congratulate, gusto ko natin i-congratulate ang LGU ng San Vicente dahil kung kaulaman na nag-launching, hindi lamang ng Bible Month celebration, ng Moral Recovery Program. Pwede ba natin palakpakan ang ating mga magigiting na record dito sa bayan? Alam mo ninyo, itong ganitong proclamation, itong ganitong pag-declara itong launching na ito, alam mo ninyo, itong bukas ng malaking biyaya dito sa bayan ng San Vicente. Naniniwala mo ba kayo dyan? Sa panahon kasi na tinataas natin ng Panginoon, andun po yung kanyang magpapala, andun po yung kanyang biyaya. Now, ako pinataas na magbigay ko ng inspirational message, pero gusto ko magbigay ko ng pansin. Ang pagdiriwang po ito, kung natin ang misinterpret, hindi po ito okasyon lang, hindi po pagdiriwang ng 13 denominations, o kaya ng particular denomination. Kung mapapansin natin, meron po iba't ibang mga grupo, denominations na nandito ngayon, dahil bukod sa Bible Month o Bible Week celebration at naman ng activity, ito ay launching ng Moral Recovery Program para po sa kanyang lahat. Values Formation Moral Recovery Program was a program of the Philippine government under the virtue of Presidential Proclamation No. 64, dated September 30, 1992, and was institutionalized on April 3, 1996 through Presidential Proclamation 318 of former President Miguel Lopez Ramos that was June 30, 1992 to June 30, 1998 during his presidential term. Ito, Values Formation Moral Recovery Program is a positive measure to fight and eradicate graft and corruption. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Thus, former President Fidel Lopez Ramos requested the favor of all priests, kapatyan, pastors, imam, clergy, and church people to join the crusade of positive eradication of graft and corruption in the Philippine government through the establishment of the Integrity Circle. Hindi lamang po yung integridad o kaya moralidad ng ating mga ordinaryo, mga mamamayan, o kaya ng sa sektor. Even the government, ito po ay napakalaking tulong sa panahon natin ngayon, talagang nakikita natin na nakakatulong yung mga issue ng katiwalian na nakikita natin. Kaya ito po, yung ganitong program, talagang sa ito tayo sapagkat ito ay kalooban ng ating Panginoon at sabi ko nga, ito'y magbubukas ng daan sa masaganang pagpapala at biyaya dito sa bayan ng San Vicente. Doon natin pinapala ng ating Panginoon. Sige mo lang para sa ating Diyos sa buhay. Now, binasabi ko kanina noong isang picture ko natin yung nagbasa. Sa aklat ng Hebrews chapter 4, ayan po, may PowerPoint. Ang sabi ko dyan, sa English Standard Version, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Ang salita ng Diyos, ito po, Word of God, matalas sa isang taba na may dalawang talo. Mas matalas pa sa double blade. Bakit? Kasi ang double blade, pag tinamaan ka, katawan lang katawan. Ito lang po sila. Pero ang Word of God, ito ay maging sa pag-iwalay ng kaluluwa at spirito. Kumikilala ng puso at haka ng tao.
from our day, God's word brings life to our hearts and to our homes, living and active. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Meron po akong tanong, gusto ko po nabigyan natin ng pangsilitong tanong na ito. Personal question. Para sa iyo, gaano kahalaga o kaimportante ang Biblia o ganun ng kasulatan? Gaano kaya? Gaano po kahalaga? Dahil itong tanong na ito, kapag nakaunawaan natin ang banal na kasulatan, magbibigay tayo ng labis na importansya. Kapag naiintindihan natin kung ano ito at ano yung nagdudulog sa atin, I'm sure masigit natin bibigyan ng kahalagahan ang banal na kasulatan. Meron po kasi narinig sa Bicol pa, araw kanya ang natalala. Anya pag nagpapabasa ng Biblia, mararaw kaya ang kayo. Sisiraan ka ng mga pag nagpapabasa ng Biblia. Alam mo niya, hindi mo yan totoo. Bakit? Kabaligtaran na nangyari. I've been pastoring for 20 years. Simula 2006, ako ay nagpapastor na until this present moment. Marami na akong kilala, dating masawain, dating mga bisyo, kalayawan, dating mga masasabi mo natin marumi, madilim magiging buhay. Pero dahil sa salita ng Diyos, nabago ang kanilang buhay. Ganun po kahalaga ang banal na kasulatan. Now, sabi ko ng 2 Timothy chapter 3, verses 3 to 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang sabi ko ng talata, ang kasulatan na kinasiya ng Diyos, magpapakinabangan, profitable. Sabi mo nga sa katabi mo, kapakinabangan ito. Mga estudyante na nandito ngayon nakikinig, lahat ba nakikinig? Ang ating kinatalagay ang salita ng Diyos ito ay kapakinabangan, profitable. In what way? Profitable for doctrine. Mapapakinabangan sa pagtuturo, mapapakinabangan sa pagsansala, mapapakinabangan sa pagsaway, sa ikatuturo na nasa batilan. Alam po ninyo, ito yung isip na pag-usapan namin ng Yorubong na nakalipas. And saludo tayo kay Yorubong tayo tungkol sa kanyang program sa Salitang Law, which is leadership, opportunity, and integrity, values. Alam po ninyo, hindi nawawala sa panahon natin ito. Sa mga grupo natin, talagang nakikita natin yung struggle pagdating sa pagtawa natin values. Bakit? Kasi nawala yung ano eh. Nawala yung GMRC, nawala yung values education. And iba ngayon yung drive. Now, ano po ninyo? Ang Biblia, ang banal na kasulatan, magpapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala. Pag sinabi ng pagsansala, yung ibang paniniwala na ayaw sa Biblia. Yung ibang gawin. Then, mapapakinabangan sa pagtutuwid. Alam mo niyo, kapag tao na influensya sa Word of God, kahit sa mga punta, alam niya na may Diyos na nakatingin sa kanya, yung kanyang moralidad, yung kanyang spirituality, mas ma-enhance because of the Word of God. Kaya sabi mo ka, for instruction in righteousness, sa ikatututo na nasa katwiran. That the man of God may be perfect. Yung salitang perfect yan, galing sa word arteos, na ibig sabihin ay complete, fitted, fully qualified. Magiging fully qualified tayo saan? Sa lahat ng mabubuting gawa, kung ang ating guide ay ang Word of God. Yan ang magiging guiding principle natin. Kaya ito kung moral ng tamang program, hindi lang po ito ngayon, kundi tuloy-tuloy na kung saan nakikita natin, gusto natin ang pagbabago. At ang pagbabago yan, kasi pag pinag-usapan natin pagbabago, malas na tayo. Dapat tayo magbago sa ganito, magbago sa ganito. Ang pagbabago ay nagpapasimula sa sarili, and of course, by the help of our Almighty God. Because without Him, we can do nothing. Joshua 1:8, ang ganda po ng talata dyan. Joshua 1:8, this book of the Lord
shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Lahat mo na gusto magtagumpay, pwede ba makitaas ang kamay? Pagtagumpay. Siguro hindi nagtataas ang kamay, matagumpay na. Lahat ang gusto magtagumpay, and of course, lahat ang gusto mag-prosper, umunlad o umasenso. Alam ko rin, ito ko ng Bible. Ang aklat na ito natutusan, which is the whole Bible, ito kong bibiyahap natin. Ang aklat na ito natutusan, huwag mahiniwalay sa bibig. Kung ang bibig natin, kaya mapapasin ko, lahat ng mga personalidad na sa kanilang mga sinasabi, nandun yung word of God, ako yung blessing, andyan. Kung ang bibig nila, yung word of God. Alam ko na ito, complete Bible. Nakakako sa dalawa, lumang tipan at bagong tipan. Meron itong 39 books sa Old Testament, 27 books sa New Testament. 1,189 chapters, 31,162 verses. Ang sabi ng talata, pag may walay sa ating bibig, kundi ating pagmumulayan, araw at gabi. We should meditate therein day and night. Dapat ating pagmumulayan. Nakakalungkot ngayon, ang pinagmumulayan mo sa ay kadalasan negative. Ngayon, yung resistance masyado na mahila pagdating sa mga next generation. Nabasa na po ako sa provincial government pagdating sa pag-uusap sa mental health issue, mental health problem. Alam mo niyo, pagkatapos po ng pandemic, ang dami pong kaso ng suicide. Ang daming kaso na nagpakamatay. At karamihan po doon, mga teenagers, mga kabataan. Why? Dahil wala na po yung kanilang resistance. Kunting pagsubok, basta na lang kumbaga, parang tapusan na. Unlike dati, yung mga nakalanas, kukuha mo na lang yun, nagbibenta mo na lang yun, para may mabaho. Yung iba, kukuha mo pagdata, nagbibenta, para may pambaho. Ngayon, binigyan mo na si Kumenta, nakasimangot pa. Mapapasin natin na ito yung drive. Tapos ito yung point natin. Yung kasulatan, kapag ka ating pinagpupulayan, instead na yung mga negatibo, instead na yung mga bagay na ikasasama natin ang gagawin, why not yung Bible na ating i-meditate? Dahil sa ating ito, upang ating mabuo, yung nakasulat dito, upang tayo ay mag-prosper at magdamit ng good success. Asahin mo na, or shall have good success. For your information, hindi mo lahat ng success ay good. Hindi lahat ng success ay good. May mga nagsucceed, pero eventually, nag-collapse. Pero yung success na ang foundation ay ang banal na kasulatan, matibay yan, hindi mo ayaw papagsakin, sapagkat ang pundasyon na yan ay ang ating nakita ng Panginoon. Now, sa Psalms 1, chapter 1, verse 1 to 3, yung salita ng verses, pinagpala ko yung tao na hindi lumalakad sa tayo ng masama, hindi lumatayo sa patayuan ng mga makasalanan, hindi umupo sa upo ng mga manginibang, kundi yung kanyang kagalakan ay kautusan ng tao. Yung verse 1, ang in-emphasize niya, kung paano yung tao na hindi nako-compromise, hindi nako-compromise sa kasamang moral. Alam po niyo ito yun, sa gabi magtulong tayo, magkaroon tayo ng reflection, inventory. Yung konsensya ba natin malinis? Wala ba tayo na pumiso na doon? Kaya sabi niya, papayag ka pagka hindi ka na pumiso sa maling
salita ng Panginoon. Ang sabi nga, He shall be like a tree planted by the rivers of water. Katulad ng isang puno na itinanim sa siping ng anos ng tubig. Ano mangyayari? Brings forth the spring forth its fruits in season. Na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Yung kanyang dahon ay hindi malalagpak. Ito, ano man ang kanyang gagawin ay hindi awa. Since then, mga kapatid, kami mag-usap sa Mayor Bob, we continuously proclaim, we decree and declare na ang pagpapala ang kaugaran na sa kanahan sa bayan ng San Vicente ay ibubuhos ng ating dakilang Diyos. Why? Sapagkat andyan yung foundation of God. Sabi po nito, ano man ang kanyang gagawin ay gigil awa. Kung kilala po si George Washington, siya yung founding father and first president of the United States of America. Ito po yung kanyang sinabi. It is impossible to rightly convert a nation without God and the Bible. Imposible. Mahirap. Mahirap pamunuan, imposible pamunuan ng patuwid ang isang bansa, ang isang bayan, ang isang lalawigan, kung wala ang Diyos at wala ang Biblia. Kaya binibigyan natin ang emphasis, ang kahalagahan ng Word of God. Pero kung nagsabi, ang Word of God na Bible tayo, basic instruction before living earth yung acronym una. Basic instruction before living earth. It is our roadmap to heaven. Yan yung magbibigay sa ating direksyon sa tungo sa langit. Ang Biblia, hindi lang ito sinaunang aklat. Ito ay pagsasalita, pangungusap ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso na naghihina ng iyong paybay at inirestore, pinapanguli yung mga sugatan ng mga tahanan. Kaya nga, pag pinag-usapan natin ito, kapag ikay nag-pray, lahat na nag-pray, pwede ba pumalak pa? Salamat lahat. When we pray, we talk to God. Ikaw ay nagsasalita sa Diyos pag ikaw ay nananalangin. Pero kapag hindi nagbabasa ng Biblia, God talks to us, nagsasalita ang Diyos. Madalas sabi natin, Lord, magsalita ka sa akin, Lord, ano ba yung plano mo, ano ba yung kalooban mo sa akin? Ang problema, hindi natin marinig, hindi natin makita ang kalooban ng Diyos dahil hindi tayo nagbabasa ng Bible. When we read the Bible, God talks to us, nagsasalita ang Diyos sa atin. Now, moral recovery begins with hearts when hearts are renewed. And hearts are renewed when we encounter the Word. Ito yung moral recovery. Anong issue? Issue ng puso. Sa Biblia, ang pinakauntalan ng lahat ng mga bagay ng puso. Tingnan nyo, bakit ba issue ng katulungan, issue ng corruption? Sabi ko ng iba, ay dahil nasok sa pera. Mukha niya kasi ng pera, galing niya sa pera. Pero, sa scriptures, ang sabi dito, 1 Corinthians 16, for the love of money is the root of all evil. Hindi yung pera. Kailangan po natin ang pera, kailangan natin ang pinansyal. Tama po ba? Sino hindi kailangan ng pera dito? Kasi kung hindi kailangan, bigay sa akin. Kailangan natin ang pera. Pero sabi ng talata, for the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, lahat ng lahat ng mga nakasama. Pag-ibig ko na yung pera, ibang usapan niya. Doon ang papasimula. Ang issue na naman ay puso. Pero ang moral recovery ng papasimula kapag na-review yung ating puso at na-review yung ating puso na pagpapasimula natin kapag na-encounter natin ang
nagpapasalamat po kami dahil halos kompleto po yung sektor dito. Meron na sa government, meron sa union personnel, meron po sa education, meron po mga ordinaryo mga mamamayan na kung saan nagpapakita yung ang pusong pagtanggap. Kung meron tayong tumbang, kumbaga, maaaring at tayo ay binigyan ng memo na tumakit, pero naniniwala ito ay kalooban ng Diyos dahil gusto ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita ay makabot sa atin ang kahalagahan ito. At ang rooted in the Word becomes a place of peace. Alam mo niyo, minsan, kapag ka magulo sa tahanan, eventually, nagre-reflect, umalabas sa trabaho o sa ibang mga bagay. Alam mo niyo yung pamilya na nakaulat sa salita ng Diyos, yan ay place of peace. Meron yung lugar na nandun yung mapayapaan. When God's Word dwells in our values, it heals relationships, strengthens values, and builds character in the young and wisdom in the old. Kaya kung may package mo ito the Bible lies the way when we are lost and gives strength when we feel weak. Kaya pagka parang ang iyong isipan, parang bakit binigyan natin ng ating stands for love, integrity, faith, and engagement. Love. Yung salitang love. God's Word teaches us how to love God and one another genuinely and sacrificially. Yung pag-ibig. Lahat na in love, magsabi in love. Parang walang in love. Ang sabi ng John 13 verse 10 po, love one another as I have loved you. Mag-ibigan kayo katulad ng aking pag-ibig sa inyo. Let all that you do be done in love. Lahat ng yung gawin ninyo na may pag-ibig. Teka muna, yung salita kasi pag-ibig, noong sa atin ko ba? Pero pag ginagawa natin yung kabataan ngayon, how do you define love? Ano ang ibig sabihin ng pag-ibig? Sabi pa nila, ang pag-ibig daw ay mula. Sabi pa ng isa, Pastor, ang pag-ibig ay mahal, hindi mula. Tingnan natin sa scriptures ang kaulugan ng salitang pag-ibig. Sa chapter 13 ng 1 Corinthians, dito binigyan ng kaulugan ang salitang pag-ibig. Verse 1, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong pampanang kumain o kupopya na maingay. Ngayon ba, ito yung, kumbaga pag tingnan natin, ikinukorek tayo doon sa ating matipan. Aside po ito, kahit magsalita ka ng magaling, may mga fluent magsalita. May mga spontaneous speaker talaga pagka nagsasalita. Pero sabi ng talata, kung walang pag-ibig, parang kopya na kumain ng ugaw, walang laman. Verse 2, kung ako man ay may kakayahan magsalita ng mensahe mula sa Diyos at unawa sa lahat ng mga iwaga, kung nasa akin man ang lahat ng alaman at lahat ng pananampalataya at umalang ang palipat, nakakapagpalipat ako ng mga mundo. Ngunit wala na akong pag-ibig, wala akong pag-ibig. Una, verse 1, yung pagsasalita, ikaw na yung magaling na salita, pero pag walang pag-ibig, verse 2, ikaw na yung most talented, meron kang mga gift, marunong ka, magaling ka sa lahat ng bagay, pero kapag walang pag-ibig, wala kang buwan. Verse 3, at kung ipamigay naman ang lahat ng aking makariarian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin ako mapapagod.
kahit ibigay mo yung buhay mo, wala naman pag-ibig lang siya. So ano po yung pag-ibig? Ang pag-ibig ay magsaga. At magandang po, hindi maibitin, hindi mayaman, hindi mapagmataas pa. Hindi mamasakang pag-ugali, hindi makasalin, hindi magagalangin, o magpagtanin ng sama ng mga sa kapwa. Verse 6, hindi ito natutuwa sa masama sa amin ay nagagalang sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtsatsaga hanggang sa wakas. Matatapos ang nakayang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, hindi nyo rin nakakayang magsalita sa iba't ibang mga wika at hindi masakalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang natapos. Yan ang kaulugan ng pag-ibig sa amin. It deals with our character, yung ating mga pag-ibig. When God's word blesses us, love becomes our language of hope, shaping our words, patience, forgiveness, and compassion. Gusto mo natin maghalin sa tahanan ng pag-ibig, yung pag-umaga, pag-isip talaga, ang ganda ng atmosphere, hindi nagdadagdagan, hindi nagkakaroon ng parang dibahan sa loob ng tahanan. Kinakailangan natin ng salita ng Diyos. Letter I, integrity, katapatan. Scripture works on character and guides us to live upright lives, even with no one is watching. Ano po yung integrity? Nasusulat ka sa panahon na wala nakakakita sa'yo. Ano yung ginagawa mo sa panahon na wala nakakakita sa'yo? Kasi nga, sa trabaho, pagkagay ng boss, masinta, nagpapakita kita. Kano kaya pag wala na? Ano yung ginagawa mo? So it speaks of your integrity. Proverbs 11:3, the integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatubay sa kanila, ngunit ang mga matutulasbalikan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Proverbs 20:7, the just man walketh in his integrity, the children are blessed after him. Ang ganap, ang pangwid ng tao ay malakad sa kanyang pagtatapat, kapalang ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Integrity na pangalawa. Integrity rooted in God's word builds trust and stability in our homes and leaves a godly legacy. Letter F, faith. The word of God strengthens our trust in expression in uncertain times. Kapag may isang tao, Bible-oriented, may pagsubok na dumarating, pero magkakatiyan. Hindi ka agad-agad yan susubok. Bible-rooted in the word of God. Ngayon, paano po tayo mas lalago sa pananampalataya? Ang sabi ko po, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Ang pananampalataya galing sa pakikinig. Kaya ano kayo ay nakikinig kayo, yung inyong faith ay pinapalago. Ang sabi mga ng Panginoon, nasusulat, hindi lamang sa tinapay o buwan tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ilang beses mo tayo kumakain sa isang araw? Ilan? 3. Pero nag-i-real snacks. Minsan lang. Pag hindi ka kumakain sa isang araw, ano makaramdam mo? Buhay, ako sabi nila. Sa araw, magpapawisap ka niya. Paano kung dalawang araw? Magpapawisap ka niya. Pagkain ng physical, paano naman yung ating spiritual? Kailan ka ba huling nakakain ng pagkain pang spiritual o pagkaluwa? Tatanungin nyo ako, mas walang kung pagkain ng kaluwa. Word of God. Kaya maraming tao sa ating panahon ito, dahil walang panahon sa word of God, patay ang spiritual. Bakit? Paano ka bubuhay ang tao na hindi mo makain? Kung hindi ka makakain ng physical, maaaring ka ng sugat. Definitely, yung spiritual life ay mapikuhan kapag wala ang word of God. Malakas tayo sa pananampalataya kapag andyan ang salita ng Panginoon. A home grounded in Scripture becomes a place where faith is replaced with faith and prayer replaces war. Letter E, teachment. God calls on God's word calls us to actively live out what we believe at home and in the church and in the world. Hindi lang basta nakapakita tayo, ito ay isa sa buhay natin. Sasabuhay natin sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating church, at sa ating mundong ginagawa.
James 1:22, do not merely listen to the word, do what it says. Huwag ka lang basta makinig, sundin mo ano ang sinasabi. When families engage with God's word together, faith becomes visible through service, obedience, and daily devotion. Parang po sa last statement ko ngayon, God's word brings life, transforming hearts, strengthening families, and filling homes with His presence. Hindi nagkataon lang ang mga pangyari ko. I remember the word of our beloved Mayor. It is destiny. Yung destiny sabi ko sa kanya, meron tayo, God's will. Kalooban ng Diyos, bakit meron ganang program? Hindi ko nagkataon lang, ito ay pagpapasimula ng sagana, pagpapalat, biyaya ng Panginoon dito sa bayan ng San Vicente. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede ko i-invest si Mayor, together with Vice Mayor and ating kumabang sila na ngayon. Gusto ko mag-ari ng panalangin para po sa inyo. Ay, sorry. Ito po siguro meron sa akin. Tulungan tayo ng ating mga pastors na dito para kayo natin. Taas natin natin araw. Sa ating po mga audience, pwede po bang tumayo muna tayo para medyo mag-stretch tayo? And pwede po bang i-request na itaas po ng kamay patulong dito sa lahat? Ito po yung prayer of unity, prayer of agreement, na kung saan natin po ilalapit sa Panginoon. Pigitan na natin mga tayo kung natin ang ating ulo. O Diyos na kabilang at nakapangyarihan sa lahat. Pinigilala namin ang Diyos ng langit at lupa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na may kakayahan gawa sa amin, na bagaman kami may mga limitasyon at kailangan, alam po namin sa pamamagitan mo, matutupad ang aming mga ngayon, matutupad ang aming mga pangarap. Namin po Diyos, kasama po ng mga pastors, ng mga manggagawa, kasama ng lahat ng mga participants na nandito ngayon. Aming itinataas ang LGU San Vicente sa pagtulong ni Mayor Bong Palma, kasama ang sabi ng bayan members sa pagtulong ni Vice Mayor Stanley Alegre. Aming pong itinataas kayo, Panginoon. Patuloy mo sila kasi lang ng iyong banal na Espiritu. Higay mo sila, Panginoon, sa kanyang pagpapasya. Higay mo sila ng pagkakaisa sa isang hangarin, Panginoon, na mapagkinuran ng pastor ayos ang bayan ng San Vicente. Gamitin mo silang instrumento at daluyan ng pagpapala upang sila o Diyos ay maging pagpapala hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa kanilang sektor, sa